heto po, no, gawa tayo ng reaction video patungkol po dito sa panibagong issue kay Attorney Falsis, itong baklang Falsis na ito. Okay? Kasi po, itong si Attorney Falsis ay medyo nasuspended siya for 1 year bilang isang lawyer. Kasi alam naman po natin, ang mga lawyers po, meron po silang tinatawag na Code of Ethics o Code of Conduct nila, no? Na meron po silang mga bawal na yung mga masasamang pananalita in public. Pero whatever the decision of the court, no, na bakit siya sinuspindi bilang lawyer, ay yan po ang ating gawa ng reaction ngayon. At sa tingin natin ay deserve ni Baklang Falsis na masuspended siya. Kung ano pa nga mas mabuti nga na nasuspended ito. Kung tutuusin madisbar na sana itong bakla na ito kasi imagine that one is lawyer ka pero the way ka mananalita para kang bakla pa rin na nandoon sa kalye. 'Di ba? Pero I mean, lawyer ka, dapat prim and proper po ang iyong pananalita. Hindi yung binabaklaan nyo pa rin yung media yung social media, di ba? Babasahin natin mamaya ano po ang dahilan kung bakit siya na suspended for 1 year. Okay, mamaya. Bago ang lahat, guys, like muna at saka paki-share sa mga nanonood ngayon para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang subscription sa YouTube. Walang bayad yan, okay? Updated pa kayo dito sa ating mga maiinit na balita, okay? Panoorin po natin itong mensahe ni Brother Eddie Villanueva, okay? Ito yung tatay ni Senator Joel, okay? Ito yung mensahe kay Brother Eddie. Kasi po, nahaharap po ngayon si Senator Joel sa dalawang desisyon. It's either bumaliktad siya sa Gatchalian Black or sundin niya ang kanyang prinsipyo pero makukulong siya. Kasi tinatakot siya ngayon Usap-usapan, di umanong tinatakot siya. Ngayon, nagsalita na ang kanyang tatay. Heto po yung mensahe ng kanyang tatay. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa dahil sa korupsyon. Kaya sabi ko kay Joel, sundin mo ang konsyensya mo. Kung ano ang perfect will ng Diyos, yun ang sundin mo. Huwag yung mga politikong kaibigan mo, mga kasamahan mo, magdesisyon ka. Hindi kung anong gusto ng tao sa politika, sundin mo kung anong gusto ng Diyos sa buhay mo. At iyon ang dapat manaig. Nakakalungkot po. So, ako una, sabi ni, ng tatay niya, sundin mo ang konsensya mo. Ano ba ang konsensya? Di ba dati sinabi ni Senator Joel na siya yung pinakaunang senador na galit dito sa flood control na mga korupsyon, flood control, pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Okay? Galit siya. Okay? Galit siya dyan. Siya ang pinakaunang maingay na senador. Okay, so yun po yun ang, siya yung pinakauna na maraming bilib sa kanya Yung dati niyang mga ingay sa Senado. Talagang naririnig natin, ang daming gumagawa ng shorts doon, ang gabing, yung sa shorts ba sa YouTube, tapos reels sa Facebook. Yan, daming gumagawa. Talagang nakakabilib si Senator Joel dahil talagang maingay siya sa flood control na hindi niya nagugustuhan ang korupsyon. Ngayon, sinabi ng tatay niya, sundin mo ang konsensya mo. Ano ba yung konsensya? Kasi po, ang ibig sabihin ng kanyang tatay ngayon, it's either magdedesisyon ka na wag kang, kasi di umano, tinatakot siya ngayon na kapag kumakampi ka sa administrasyon, safe ka, hindi ka majijinggoy Estrada. Pero kung patuloy ka na maging Cayetano Black at ipaglaban mo ang flood control scandal, na investigasyon, talagang yan ang konsensya. Yan ang ibig sabihin ng tatay niya. Sa totoo lang, mas mabuti kang nagsabi itong si Brother Eddie Villanueva Kasi po, believe ako sa statement niya na parang pinapayuhan niya pa ang kanyang anak na sumunod ka sa prinsipyo mo. Which is tama naman, di ba?
So, ang sa akin lang, may balita kasi akong naririnig na si Senator Joel raw ay makipag-ano na lang raw, makipag-areglo na lang daw na parang kagaya sa ginawa ni Chis Escudero na, magkaisa tayo. Cayetano Black at itong Gatchalian Black, magkaisa tayo. Oh, tapos, yan ang i-reason out niya na ano siya, babaliktad siya dito sa Gatchalian Black tapos sasabihin niya, magkaisa na lang tayo. Ako hindi ako papayag dyan. Okay? Kasi ako, gusto ko manindigan siya sa sinabi niya. Dapat consistent siya. Noong nakipaglaban ka sa flood control scandal na gusto mong paimbestigahan, hanggang ngayon consistent ka. Huwag kang sumali sa Gatchalian Black at hahanga sa iyo ang taong bayan. Di ba? Oh. So ako, parang sablay si Joel Villanueva, Senator Joel, kapag magre-reason out siya kagaya ni Chis Escudero na magkaisa na lang tayo. Hindi. Bakit magkaisa tayo na hayaan na lang natin, pabayaan natin ang flood control scandal issue? Hindi. Punta tayo dito sa Cayetano Black para mahuli natin kung sino yung talagang mastermind, yung putang inang yung mastermind na yan sa flood control. Senator Joel, makinig ka sa tatay mo. Okay? Mas makinig ka sa tatay mo kasi mabuti pa tong tatay mo. Sinabi pa niya, sundin mo ang konsensya mo, Joel. Sundin mo ang konsensya mo. Mahiya ka sa taong bayan. Kung sinabi mo noon na galit ka sa flood control, sabihin mo rin ngayon, galit ka pa rin sa flood control kaya ayaw mong makipagsanib puwersa sa Gatchalian Black. Wag mong sabihin na magkaisa na lang tayo dito kay Attorney Falses. Bakit nga ba na-suspended itong baklang Falses na ito? Alamin natin yan, ha. Kasi po, nakakahiya po. Talagang nakakahiya, ha. Ang isang lawyer na masususpende o madisbar, nakakahiya yan. Kasi ilang taon kayong nag-aral sa pagiging lawyer, alam ninyo ang inyong code of conduct, code of ethics ninyo. Alam ninyo yan. Kasi kung hindi mo alam yung code of ethics mo at code of conduct mo, how much more dito sa mga batas natin? 'Di ba? So dapat disiplinahin kayo. Kasi kung wala kayong sa Bisaya pa yan, kung wala mong batasan, hindi kayo karapat dapat maging lawyer. Kung walang hiya ka, walang hiya naman talaga itong si Falses eh. Kung walang hiya ka, hindi ka karapat dapat maging lawyer. Alamin natin bakit siya nasuspende. Ito yung nakita ko lang itong post na ito, which is kanina, marami na kasi akong nakitang mga post na nasuspende itong si Attorney Falses. Dito ko talaga na-prove na totoo talaga, no? Ito po yung post ni Attorney Alman Najar Namia. I think ito, attorney rin ito. Sabi niya dito sa post niya, lawyers must remain accountable for both their words and their actions. Correct. Kapag lawyer ka, hindi ka na bakla mananalita, di ba? Siya bakla pa rin eh. Attorney Jesus Falses has acknowledged the decision of the Supreme Court suspending him from the practice of law for 1 year. Nasuspende nga siya. Pero in fairness to Attorney Falses, inaccept niya ang desisyon ng Supreme Court. Okay? The suspension stemmed from the use of language deemed vulgar and appropriate in social media. So gumawa po ito ng mga vulgar at inappropriate mga post itong si Attorney Falses. Okay? Which is, alam niya yan, na bawal yan sa kanilang code of conduct, code of ethics. Okay? Kasi sa social media social media post made in defense of his sibling in connection with a complaint filed by Chris Aquino. Okay? Bigatin itong niya tinitira niya. Ewan ko lang kung anong hindi ko na ma-trace kung anong post ito, basta lumabag siya sa batas. Okay? Sa pagiging lawyer. Ito yung sabi niya ni Attorney Falses. If being suspended is the price I have to pay for defending my family, then it is a price I will pay in any lifetime, Falses said in a statement. Inaccept niya nagkamali siya, dapat disiplinahin siya ng Supreme Court, pero nandamay pa siya. Okay na sana
Okay na sana na inaccept niya yung desisyon ng Supreme Court, pero nandamay siya. Halatang halata na bakla talaga. Oh. Yung kasalanan mo, huwag kang mandamay. Tingnan nyo anong sinabi niya dito. The lawyer also made apparent references to recent public discussion involving alleged profanities and threats uttered by Vice President Sara Duterte. Nandamay na naman siya sa mga Duterte. Kasi raw, sa madaling salita, i-explain ko ito in layman's term, okay? Dahil bastos siya na pakabakla, dapat raw suspendihin rin itong mga Duterte kasi bastos rin daw. Ikaw lang ang bastos, hindi ang mga Duterte. Ang mga Duterte, yung mga pananalita nila, prangka yan. Ano yan? Nakabase yan sa mga batas. Okay? At kung natatamaan ka sa mga sinasabi ng mga Duterte, masakit talaga yan. Pero, guided na hindi sila lumabag sa pagiging lawyer nila. Sabi pa dito, the case serves as a reminder that members of the legal profession are held high standards of conduct, both inside and outside courtroom, including in their use of social media platforms. Ito yung sabi ni Attorney Falsis. That is why I prostrate myself to the Supreme Court for disciplining me. And in the same vein, ikaw lang ang dapat disiplinahin kasi wala kang hiya. I beg the Honorable Court to resolve the pending disbarment cases of former President Rodrigo Roa Duterte and Vice President Inday Sara Duterte to show that indeed. Sumang-ayon siya sa desisyon ng Supreme Court, pero sana raw ganon rin si Tatay Digong at si VP Sara. Nandamay siya. Huwag mong ihalin tulad ang sarili mo kay VP Sara at ni Tatay Digong kasi ikaw bastos ka. Si Tatay Digong at si VP Sara may prinsipyo. Bago sila magalit, may prinsipyo. Bago sila mag-post sa social media, naaayon yan sa Code of Ethics and Code of Conduct sa pagiging lawyer nila. Sabi pa niya dito, no one is above the law. Dinamay mo pa yung above the law mong bakla ka. Accountability should apply to all, big or small. Yes. Tama ka dito. Accountability should be applied big or small. Pero ikaw, yung pagkakamali mo, mali ka talaga. Si VP Sara at si Tatay Digong, wala silang mali. So, wag kang mandamay. Kasi bakla ka, okay? Ang dami kong kaibigang bakla, pero hindi kagaya sa iyo na bastos kang pagabakla. Okay? Yan ang ibig kong sabihin. Wala akong problema sa bakla. Ang dami kong mga kaibigang bakla, pero bastos ka lang. Yan ang kaibahan mo. So, wag mong idamay si Tatay Digong sa kabaklaan mo, okay? Sa kawalang hiyaan mong pagkabakla mo. Okay? Wag kang mandamay. Kung nasuspended ka for 1 year, Atty. Falses, deserve mo. Okay? Deserve kang maging suspended. Nya. Okay, tapos na tayo dyan kay Falses. Punta naman tayo dito sa mga atat na mga congressman na ma-impeach si VP Sara. Nagpa-presscon na naman sila. Araw-arawin na lang nila. Magpa-presscon. Araw-araw na lang sila. Alam nyo, sa totoo lang, no, nakakaumay na kayo. Yung mukha ni Luis Ro, nakakaumay na. Pati mga media na umay ng pag-interview sa'yo, pabalik-balik na lang yung mga tanong at sagot. Hindi na makahintay sa impeachment trial. Ito, panoorin ninyo, pakinggan ninyo. Doon po ba sa motion din po na isusumiti po ng House Prosecution Panel, may anything about the issue on Senate leadership? Because I believe po, any motion, for example, to resolve kung sino ang presiding officer, because sabi niyo po, Kong Jervil, kung kayo po yung tatanungin, mas dapat pong magkaroon na ng duly elected Senate President, pero wala po kasing session ngayon, so hindi makakapag-elect ng Senate President. You were watching my interview. For the record, the House of Representatives already recognized the leadership of acting SP Win Gatchalian. Siyempre. Kasi halik rin kayo sa Malacanang. Nire-recognize na raw nila yung Win Gatchalian, black. Kagaya ng nire-recognize ng Malacanang rin. Siyempre. Kayo yung imbestigahan sa flood control dyan, House of Representatives. Siyempre, kakampihan niyo yung mga Gatchalian black na ayaw doon sa Blue Ribbon Committee na madadama yung House of Representatives. Yung mga, isa ka doon nabanggit, correct me if I'm wrong, isa siya sa mga nabanggit sa mga 18 ex-Marines.
Di ba? So, syempre, mag-win Gatchalian ka, mag-recognize ka. Gaga. As a matter of fact, we articulated already that we will be appearing before the impeachment court initiated by acting SP Win Gatchalian, who nowadays is the one signing the notices in his capacity as presiding officer, no? I expressed that concern because Lilinawin natin ha, ang buong sambayan ng Pilipino, especially itong mga majority of the Filipino people, mas nire-recognize ng majority of the Filipino people ang Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Hindi po Gatchalian Black. Ang nagre-recognize lang ng Gatchalian Black ay itong si mga House of Representatives at ang Malacanang at mga ahensya ng gobyerno. Sila lamang. Pero ang taong bayan, Senate President Cayetano pa rin. I understand that impeachment is a very sensitive matter. Why sensitive? You know what happened to the first impeachment back in the 19th Congress. We are of the humble position that we complied strictly the requirements for the second mode of filing an impeachment complaint and for transmitting the same to the Senate, no? That has been the general stand of the House of Representatives. But nonetheless, you know that later on, it was declared unconstitutional by the Honorable Supreme Court, no? Regardless of our strong position. So, with that in mind, Regardless of your strong position na bias kayo. Kasi takot kayong mapresidente si VP Sara. Kaya impeach na lang ng impeach. Huwag nang magtrabaho, impeachment na lang ang atupagin ninyo. it is really my concern that I hope magkaroon na ng duly elected Senate President. If it is acting SP Win Gatchalian, well, we will welcome that. If it will be someone else, we will welcome that because that is the judgment and prerogative of the members of the Senate. The reason is we are apprehensive that we might encounter another constitutional issue because we will be starting the trial and there is no duly elected Senate President. That is, of course, while we recognize the leadership of elected Senate President pro tempore and acting Senate President Win Gatchalian. Sana ma-address na yon para wala nang apprehension ng House about another possible constitutional issue to be raised in the Supreme Court. Just in addition to that, I think it's not only the integrity of the Senate that we're talking here. It's also for the purpose of providing clarity to the people. Because in the coming days, once the actual trial begins, we anticipate that there's going to be a huge investment in terms of the people watching the impeachment trial. So for clarity and for purpose of having a Senate without a leadership battle, it's it's our utmost understanding and plea, and if we can appeal, that the Senate would have a legitimate, uncontested leader for the purpose of clarity of the public. Clarification lang po, sorry. So, ayaw nyo pong mag-start ang impeachment trial unless ma-resolve yung issue sa Senate leadership? That is just an expression of our apprehension. But we submit, of course, to the jurisdiction of the impeachment court under the current leadership, no? Kung meron silang notices for hearing na, we will appear. That is just an expression of our apprehension that it will be best na magkaroon muna ng duly elected Senate President before we proceed to trial. No, I have no intention of formalizing that concern. Thank you, Rose. We go now to Haji Camino of Brigada News. Hi, Kongs. Good morning po. Follow up lang po dun sa plan na or sa call na magkaroon ng translation sa iba't ibang dialect. Paano po ito gagawin? Is it through the communities po ba? It will be held sa mga communities or sa mainstream media? Paano po ba yung magiging execution po na? I think that's an ongoing discussion that we're having with the comms team. Kasi what we intend to provide to the public is the widest information, easy to understand for the public, for our public. No? Kasi tama pa yung sinabi ni Chairperson Jinky na in the coming days, once the impeachment trial begins, the audience will be, we will be hearing technical legal terms that are not necessarily quite understandable, easily to understand by the public. So those are the things that we also want to explore in
Ang intention po talaga natin dito is mabigyang serbisyo ang ating mga kababayan na maintindihan nila ang pinag-uusapan sa impeachment trial dahil matagal na po ito pinag-uusapan at deserve po nila malaman ang katotohanan. At gaano po kayo ka-confident kong na through these means or kumbaga way of communicating to the public, paano po siya makakatulong not just to secure conviction of course, but para po mas maipabatid sa taong bayan po yung kahalagahan ng impeachment process? Well, unang-una para sa kanila ito kasi ang nagsasalita po dito ay ang ating konstitusyon. Ang konstitusyon, sinasabi naman po na parati po natin sinasabi na ang impeachment trial ay this is a constitutional duty given to the House to initiate and then for the Senate to try and decide. Nandun na po tayo dun sa posisyon kung saan ang Senado ay pag-uusapan in an open trial kung ano po yung mga allegations against the Vice President. Isa po ito, to remember, this is going to be the first time that the sitting Vice President will be tried in an open court and then impeached. Ang reason nila, ano raw, constitutional duty raw nila. Constitutional duty para kaya na pinapa-impeach nila. Huwag niyong idamay yung constitutional duty. Yung constitutional duty, dinamay niyo lang yan sa gusto niyong mangyaring political interest ninyo. Ha? Kasi alam ninyo pinopolitika ninyo, gusto niyong matanggal si VP Sara kasi takot kayong maging presidente ito sa 2028. Halata yan namin sa taong bayan. Kaya huwag kang palusot na gagamitin mo pa yung constitutional duty. Sa'yo. Impeachment Court. First time po ito. So this will also set the precedents in the coming years. Paano po ang ating mga kababayan, hindi lang makita nila kung ano yung actual na trial, pero kung ano yung mga pinag-uusapan na naayon doon sa spelled out ng Constitution na mga violations na constituting an impeachable offense. So para po maintindihan ng ating mga kababayan, as a form of educating also our public. No, wag mo kaming i-educate ng mali. Mas na-educate kami sa defense team ni VP Sara kontra sa inyo. Not only to provide them the services via informing them accurate information that would be easily understood by them, but it was also educating them and what are the allegations and what are the possible violations that would constitute. Yung mga possible violations, mga walang ebidensya. Na accusation, allegation na walang ebidensya. Wag kami, alam namin. An impeachable offense for the appreciation of the coming generations. To Kong Jinky and Kong Bell, paano po kung halimbawang questionin ng defense team yung pagkakaroon po ng bagong ebidensya ng mga witnesses po natin? Baka, kumbaga, technicalin po nila na wala naman daw po sa House Committee on Justice hearings po yon, kaya naman sa articles of impeachment. Well, we have said on many occasions that the evidence that we will be presenting are all either those that were in the articles, those that were presented during the Committee on Justice hearings, and all other relevant evidence that is in fact stated in the rules of the House of Representatives on impeachment proceedings. So everything will be relevant, everything will be related to the allegations or the articles of impeachment. Now, we have our pre-trial brief that we will be submitting today. Nakalagay naman po lahat dyan, except those that will be made under a reservation that we will make. But there will be at least a general description of all of the evidence that we will present. So, we follow the general rule that there will be no surprise witnesses or surprise evidence. We will lay out in our pre-trial brief all of the evidence that we will present or those with reservations that we are allowed to make. Pero lahat ng mga ebidensya ninyo, mga hearsay lang Hearsay lang ebidensya nila Anyway. Opo. Maliwanag ang nakasaad sa ating konstitusyon. Alam nyo, sa totoo lang, excited ako dito sa impeachment trial Kasi alam kong mapapahiya sila dito pagdating sa defense team The House of Representatives has exclusive power to initiate all impeachment cases. The Senate has exclusive power to try and decide all impeachment cases. And along those lines, binigyan ng kapangyarihan ang House of Representatives at ang Senado na maglatag ng rules regarding impeachment. It is very clear both under the rules on impeachment of the House and the rules on impeachment of the Senate
that they can exercise compulsory Wala namang argue doon. Walang nakipag-argue doon. Bakit natin pag-usapan ang isang bagay na wala namang nakipag-argue doon? Talagang meron ng rules of impeachment. process. Susundin naman lahat yan ng kampo ni VP Sara. This pertains to the issuance of subpoena ad testificandum to compel witnesses to appear before the impeachment court and subpoena duces tecum. That is for the production of documents. So regardless of the fact that the evidences were produced only during the trial, the position is that is very much sanctioned by the Constitution. The purpose of this compulsory process is to aid the Senate during the trial. The same way that the purpose of compulsory process in the Justice Committee is to aid the committee in determining the existence or non-existence of probable cause. It is therefore very much legal, lawful, valid for both the House and the Senate to exercise this compulsory process for the production of documents and for compelling witnesses even when this evidence were not part of the impeachment complaint or the articles of impeachment. Okay, last question na lang po. Sorry, sisingit ko lang po itong topic na to. Kasi in an interview po si Mayor Benji Magalong was asked regarding, may sinabi po siya na around 90% daw po ng members ng House of Representatives are corrupt. Dahil po sa, kumbaga, part na daw po ng sistema, it's a way of system na raw po na, kaya masasabing majority ng House members ay corrupt. Any reaction po to this? Thank you po. Well, as public officers and public officials, we carry responsibility when we speak about certain matters, no? Not only to give clarity to the public, but with precision. When I say precision, it has to also be backed up by evidence, solid evidence, no? So, we cannot dismiss that. Yung Ghost Project, hindi pa ba yun solid evidence? Hindi pa ba yun? Galit na nga ang taong bayan dyan eh. Ghost projects ninyo, yung binabaha ang buong Pilipinas, hindi pa ba yun ebidensya? Because we also do welcome any effort from any sectors in our society to call for accountability. In fact, the House of Representatives has been standing on the principle of accountability. We've been doing a lot of committee hearings. We've been doing a lot of inquiries. In fact, the Committee on Justice is one of the examples by which we can say proudly that the House of Representatives call for accountability of public officials. But accountability also should be coupled with the observance of due process. Due process demands that any accusations made against anybody or any institution should be backed up by a concrete evidence. So Yung baha, hindi ba yun concrete evidence? Yung mga ghost projects na nasira yung mga dike? it is, to Gago, no? me, it is quite irresponsible and Kayo yung mga irresponsable dyan. Halatang halata na, ayaw pa aminin. and irresponsible and unfair to just brush the Unfair pa sa inyo? Baka siguro mas unfair sa amin taong bayan, nagbabayad kami ng tax. Pero kinurakot ng mga ilan ng mga kongresista dyan. Mas unfair sa amin, sir. Hiyang-hiya naman kami sa'yo. entire institution with single stroke and to say that 90% of the members are corrupt. What about those? We should be judged based on our individual work. There are 300 plus members of the House of Representatives. Each of us are directly voted by the people. And so I think it's also as a matter of due process, because we're talking about accountability. Accountability cannot stand on its own without also complying with due process. So it is not quite fair to just sweep the entire House with one branding. These are allegations such as this should be backed by hard and concrete evidence.